mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Karumal-dumal na krimen sapul sa social media. Kapitan ng barangay, binaril habang nagfe-Facebook Live. Bagong silang na sanggol, dinukot sa ospital ng nagpanggap na nurse. News 5 Exclusive. Mga tirador ng Yossi sapul sa CCTV. Disgrasya naman. 13 anyos sa Binatilyo, nagulungan ng truck. Zaldico, titigil lang daw sa paglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang passport. Umano'y blackmail na yan, pinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. I do not negotiate with criminals. Eto na nga. Frontline Pilipinas, kinilalang Best TV News Program sa 13th Makatao Awards. Kapatid anchor Cheryl Cosim, wagi naman bilang Best TV News Program host. Patay ang 13 anyos na binatilyo matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Ang biktima nakapwesto sa gilid ng truck habang nakikipagkulitan sa kanyang mga kaibigan nang bigla siyang madisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nakahinto sa gilid ng kalsada ang nagkaaberyang truck na yan sa Tondo, Maynila. Dumaan sa gilid ang 4 na kabataan. Maya-maya pa, biglang umabante ang truck. Hindi na nakaiwas ang isa sa mga binatilyo at nagulungan siya. Huminto pa ang truck pero naipit na ang 13 anyos na biktima. Tumakbo naman ang mga kasama ng binatilyo para humingi ng tulong sa barangay. Pero hindi na rin nailigtas ang biktima. Naghaharutan talaga sila. So ngayon, yung 4 na bata, isa gumilid siya. Bali yung 3 nakatayo. So umupo. So umandar yung truck na yun na ano siya, sapul siya ng truck. Nagulungan siya. Ay yung bata po niya siguro baka patay na rin po talaga. Sumuko na sa mga pulis ang driver ng truck. Aminado ang driver na hindi niya napansin ang biktima dahil nasa blind spot niya raw ito. Ayon pa sa barangay, madalas talaga ang disgrasya sa lugar. At dahil sa nangyari, pinagbabawal na nila ang magparada ng mga sasakyan doon. Sinampahan na ang truck driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Kasunod ng karambola kahapon sa Antipolo City, may karambola na naman ngayon sa Marcos Highway. Pati ang isang kainan nawasak ng masalpok ng sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Dumiretso sa karinderya ang pickup na ito na sangkot sa karambola sa Marcos Highway sa Antipolo City. Damay din sa disgrasya ang isang jeep at motorsiklo. Ayon naman sa driver ng jeep, paakyat sila ng Kogyo nang makasalubong ang pickup. Sumalpok daw muna ng sasakyan ang mga barrier bago niya makabanggaan. Patulin siya tumama yata yung barrier tapos tumama sa akin, pumasok sila dyan. Kaya bigla na namatay yung makina ko kasi lakas ng impact . Muntik pa raw masagasaan ang mga tindera ng kainan. Narinig ko yung impact ng sasakyan na yan doon sa concrete barrier. Nakita ko papunta sa amin yung sasakyan. Yun, mabilis po ako tumakbo sa loob. Di ko nga alam pa kung saan ako nabigla lang talaga ako. Tapos hinila ko yung kasama ko. Kasi nakita rin po ako na makapal na uso, kaya nataranta na rin po ako. Kaya dumiretso na rin po ako sa likod. 3 ang sugatan, kabilang ang pasahero ng jeep at ang rider na nadamay sa disgrasya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng pickup. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa pang disgrasya sa kalsada, 11 ang patay sa banggaan ng 10-wheeler at van sa Kamalig, Albay. Sa pulsa video, aktual na pagsalpok ng truck sa highway. Nagdire-diretso ang truck at nakaladkad ang van hanggang sa nahulog ang mga ito sa creek. Bukod sa mga nasawi, 3 ang sugatan. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang truck driver
sa pababang bahagi ng kalsada. Sobrang bigat din daw ng dala nitong kargamento. Hawak na ngayon ng pulisya ang truck driver. Susunod, bagong silang na sanggol sa South Cotabato. Dinukot ng babaeng nagpanggap na nurse. Mga labubo na ipadadala sana sa Laguna na bistong may lamang marijuana. At Palasyo bumuelta sa kahandaan umano ni Vice President Sara Duterte na maging Pangulo. Handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa loob pa mismo ng ospital, dinukot ang isang bagong silang na sanggol sa Coronadal City, South Cotabato. Ang suspect nagpanggapang nurse. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nasa gilid ng kalsada ang babaeng ito na may kargang isang sanggol sa Coronadal City, South Cotabato. Maya-maya, sumakay siya ng tricycle at umalis. Ang karga niyang sanggol, hindi niya pala kaano-ano. Lumabas sa investigasyon na dinukot ng babae ang sanggol sa South Cotabato Provincial Hospital. Dinala pa niya ito sa Arturo P. Pingoy Medical Center para ipa-check up. Pero napansin ng mga staff ng ospital na tila kahina-hinala ang kilos ng babae, kaya isinumbong siya sa mga pulis. Pagdating ng mga pulis, napansin nilang tugma ang suot ng isinumbong na babae sa report ng naunang ospital kung saan niya dinukot ang sanggol. Kaya tuluyan na nila itong inaresto. Nagpanggap daw na nurse ang dumukot at sinabing isa sa ilalim lang sa newborn screening ang sanggol. Naibalik na sa kanyang tunay na magulang ang sanggol. Kinukumpirma pa ng mga otoridad ang report na nalaglagan daw ng anak ang nandukot na babae. Mahaharap ang suspect sa reklamong abduction. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nabisto ang higit 800,000 pisong halaga ng kush o high-grade marijuana sa mga stuffed toy keychain na labubo. Nakumpiska ang mga droga sa Port of Clark, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, galing Hong Kong ang parcel na ipadadala sana sa Binyan, Laguna. Nakadeklarang naglalaman ng keychains ang parcel. Pero nang isailalim na ito sa X-ray at K9 inspection, dito na tumambad ang higit 500 gramo ng kush. Iniimbestigahan na kung sino ang mga sangkot sa tangkang pagpuslit ng droga. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Malalim ang tema at emosyon ng bagong pelikula na pagbibidahan ni Vijay Elijah Canlas. Yan po ang Salvage Land na ayon kay Elijah ay napapanahon ang tema dahil tinatalakay nito ang korupsyon at sistema ng padrino o palakasan. Ang Salvage Land din ang comeback movie ni Richard Gomez. Kasama rin sa cast sina Mon Confiado, Cindy Miranda at McCoy De Leon. At sa gitna ng mga issue ng anomalya sa bansa, may paalala si Elijah sa mga kabataang gaya niya. Panindigan natin mga prinsipyo natin, kahit anong edad pa tayo, kahit anong generation pa tayo nanggagaling, I'm sure may generational differences, pero at the end of the day, alam natin kung ano yung tama at mali. Susunod, isang barangay chairman sa Digo City pinagbabaril habang naka-live sa social media. At Harry Roque sinisi ang anyay bangag niyang best friend sa pagpapakalat ng ulat na inaresto na siya.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilagari ang bubong at kisame ng isang tindahan sa Naik, Cavite. Diyan pumasok ang mga magnanakaw na tumangay ng kahong-kahong sigarilyo. Nasa frontline ng balitang yan, ang Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na may mga bitbit na kahon na para bang naglilipat bahay siya sa Naik Public Market sa Cavite. Sa isa pang anggulo ng CCTV, isa pang lalaki ang may bitbit na kahon. Mabilis ang kanilang lakad. Ang mga lalaking yan, mga magnanakaw pala. 5 silang magkakasabwat. Nagbutas at nilagari nila ang bubong at kisame ng isang grocery store sa kanilang masang pera at mga paninda nitong sigarilyo na aabot sa 300,000 pesos. Kinabukasan na, nalaman ng may-ari ng tindahan ang pagnanakaw. Duda niya, dati na nilang customer ang mga kawatan dahil mukhang pinag-aralan ng kanilang tindahan. Nakapanlulumo lalo't mahina pa naman ang kita ng tindahan kaya malaking kawalan ang ninakaw sa kanya. Sinamantala po nila yung pag-alis namin. Para pong naging customer, naaligid po kapag tuwing pauwi na kami. Nabiktima pa ho ng nang wala sa oras, sinamantalaga ho talaga. Sinisilip na Naik Police ang mga CCTV para matukoy ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mahigpit ang bakbakan para sa natitirang slot sa Final Four ng UAAP Men's Basketball. Unang nagharap ang qualified ng UST Growling Tigers at ang FAU Tamaraws na lumalaban para sa survival. Git-gita ng huling quarter ng laban pero sa huli, nagwagi ang Tamaraws 81-79. Nakadepende ngayon ang kapalaran ng FAU sa tapatan ng Ateneo Blue Eagles at De La Salle Green Archers. May tsansa pa ang FAU sa Final Four kung magwawagi ang Ateneo Blue Eagles. Pero eliminated na sila kung mananalo ang Archers at tuluyang makukuha ang natitirang slot sa Final Four. Una nang nag-qualify ang top-seeded NU Bulldogs at UP Fighting Maroons. Puspusa na ang paghahanda ng Alas Pilipinas Women's Team para sa nalalapit na Southeast Asian Games o SEA Games. Kasama na nila ang star middle blocker na si Alaysa Solomon. Kauuwi lang ni Alaysa galing Japan kung saan siya naglalaro ng professional volleyball. Si Alaysa ang tumatayong import ng JT Marvelous sa Japan SB League. Unti-unti na rin nabubuo ang roster ng Alas habang patapos na ang 2025 PBL Reinforced Conference. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, mas darami raw ang Mary Grace Piatos. Palasyo may buwelta sa payag ni VP Sara na handa siyang maging Pangulo. Kapitan na naka-live stream, biglang pinagbabaril, patay. At Enrique Hill at Andrea Brillantes magtatambal sa isang kapatid project. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbabaril habang nagla-live sa kanyang social media ang isang kapitan sa Digos City sa Davao del Sur. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib si Kap na tumagos pa sa kanyang katawan. Tingin ng mga pulis, personal na galit ang motibo sa krimen.
At live mula sa Digos City, nasa frontline na balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, meron na bang update sa kaso ni Cap at nakilala na ba itong mga suspect? Julius, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Davao del Sur Police para sa pamamaslang kay Barangay Captain Oscar Bucol Jr. dito sa Digos City, Davao del Sur. May 2 milyong pisong pabuya naman para sa mga makapagtuturo sa mga salarin. 1 milyong piso dyan ay mula kay Vice President Sara Duterte at 1 milyon din mula kay Governor Yvonne Cagas. Itanaw ng plano kung tama ba. Busy sa pagla-live sa social media si Kapitan Oscar Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City. Ipinapakita niya sa kanyang live broadcast ang wallet na napulot at isinauli ng isang residente sa kanya. Nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpulasan ang mga tao sa lugar. Ang lalaking nagsauli ng pitaka napatago rin. Si Cap naman tumayo at nahagip sa video na duguan na. Tabak! Tabak! Dito nakaupo ang biktima kagabi sa loob mismo ng compound ng kanyang bahay ng pagbabaril nito ng hindi pa nakikilalang suspect. Sinubukan pa ng biktima na tumakbo papasok doon sa loob ng kanyang bahay pero natumba pa rin ito. Agad namang dinala sa ospital ang 34 anyos na kapitan pero namatay rin kalaunan. Isang tama ng bala sa dibdib ang ikinamatay ng biktima na tumagos pa sa kanyang katawan. Base sa investigasyon, matagal nang nakatatanggap ng death threat ang biktima at may mga kaalitan sa social media. Personal grudge po ito, nakikita naman po natin sa social media, yung lahat ng palitan nila ng mga hindi magagandang statements. Bago ang pamamaslang, nahagip sa video ang pagdaan ng isang pulang kotse na pinaniniwala ang sakay ang mga salarin. Tingin ng mga pulis, hindi bababa sa 3 ang mga ito at posibleng mga gun for hire din. Inimbitahan naman ng mga pulis ang lalaking nagsauli ng pitaka at huling kausap ni Cap. Ang aking sadya lang talaga para i-endorso kay Kapitan yung pitaka na aking nakita. Wala talaga akong kinalaman diyan. Kasama rin sa mga iniimbestigahan ang hepe ng Digos City Police dahil minsan na niyang nakaalitan umano ang biktima. Nirelieve na rin muna siya sa pwesto. Ang naghihinagpis na pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Hustisya lang talaga. Hustisya lang. Julius Cheryl sa ngayon ay nakakordon pa rin ang bahay ng pamilya Bucol. Patuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa mga salarin. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo. Isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos na sinubukan umano siyang i-blackmail ng abogado ni dating Congressman Zaldico. Titigil lang daw ang paglalabas ng video ng dating kongresista kung hindi itutuloy ang pagpapakansila ng pasaporte niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na. Sarado ang pinto ni Pangulong Bongbong Marcos sa puganteng si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng serye ng mga video ni Ko kung saan tinitira niya si PBBM. Sinubukan daw ng abogado niya na i-blackmail ang Pangulo. Titigil lang daw si Ko sa paglabas ng video kung hindi kakanselhin ang kanyang pasaporte. Buwelta ni BBM. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Agad itong itinanggi ng abogado ni Ko. Sabi ni Attorney Ruy Rundain, hindi siya nakipag-usap sa kahit sinong opisyal ng gobyerno para itigil ang pagkansela sa pasaporte ng kanyang kliyente. Dagdag pa niya, wala siyang kontrol sa paglabas ng video ni Zaldico. Ilang beses nang dinawit ni Ko si Pangulong Marcos sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at kickback sa mga proyekto. Itinanggi na yan ng Pangulo, hamon pa nga niya kay Ko, umuwi na sa Pilipinas. Si Ko naman, inilabas ang sulat kay PBBM noong Pebrero.
Sa nauna niyang video, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para sabihing sinunod niya lang ang utos ng ilang opisyal ng palasyo na isingit ang 100 billion pesos sa 2025 budget. Sabi ni Ko, siniguro sa kanya ni dating Presidential Legislative Liaison Office Yusek Adrian Bersamin na galing kay PBBM ang listahan ng mga proyektong pinapasingit sa budget. Nang i-review ni Ko ang listahan, may mga proyektong tulad ng rock netting at safety devices na pinagbawalan na ng Kongreso dahil sa overpricing at anomalya. Pero tinuloy pa rin daw ang insertions. Ang resulta, mas malaki ang budget ng DPWH kumpara sa edukasyon na direktang paglabag sa konstitusyon. Hinikayat din daw noon ni Ko si Pangulong Marcos na muling bisitahin ang budget. Ang mga sinabi ni Ko, hindi benta sa palasyo. Sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Sa investigasyon sa flood control scandal, inanunsyo ni PBBM na naglabas ng 2 freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. Aabot sa 12 billion pesos ang kabuang halaga ng napa-freeze na ari-arian, kasama na ang 4 na bilyong pisong halaga ng air assets ni Zaldico. Umpisa lang po ito. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang maging Pangulo. Sagot dyan ang palasyo, handa na ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Si Vice President Sara Duterte handang maging Pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ang reaksyon dyan ng palasyo, Handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang mga ganyang pahayag ni VP Sara ang nagpapahina raw sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maituturing din daw itong destabilisasyon. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Dagdag pa ni Yusek Castro, trabaho ang inaatupag ng Pangulo at hindi bakasyon. Kaya kung meron mang malinaw ang kahandaan na pamunuan ang bansa, ito ay walang iba kundi si PBBM. Isa pang issue ngayon ay ang umano'y troll farm ng gobyerno. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla sa Senate budget hearing kahapon para sa pondo ng Presidential Communications Office o PCO. Humingi ka na naman ng dagdag. Ipinarinig pa ni Padilla ang isang audio recording ng umano'y boses ni Yusek Castro na nagre-reklamo tungkol sa palpak na trolls na humihingi pa raw ng dagdag na budget. Sabi ng ilang senador, i-verify muna ang audio dahil unfair naman sa inaakusahan. Ang sagot dyan ni Castro, For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I was talking to a certain vlogger. Tanong ni Castro saan nakuha ni Senator Padilla ang naturang audio clip. Mensahe pa niya sa senador. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nadagdagan pa ang mga personalidad na inirekomendang kasuhan sa Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. 8 kongresista na nakatanggap din umano ng mga proyekto ang pinakakasuhan ng ICI at DPWH. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Yung ICI at saka ang DPWH,
magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Ilang oras matapos i-anunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahon-kahong mga dokumento ang dinala ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa ombudsman. Rekomendasyon nila, kasuhan ang 8 tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y may koneksyon sa mga kontraktor ng flood control projects. Kabilang dyan sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon sa ICI, nasa 1,300 infrastructure projects ang nakuha ng contractors mula 2016 hanggang 2024. Klarong conflict of interest daw yan. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Public office is a privilege. It should be used for personal gain or self-dealing. Sa ilalim sa evaluation at fact-finding ng Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may tinitingnan pa silang 12 hanggang 15 pang contractors. Mahigit 10% daw ng Kamara ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Posible raw makipagpulong si Remulla kay Speaker Bogie D sa susunod na linggo. Madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. Masakit yan. Kasi nga, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost. Marami hong nagagalit. Marami nagtatampo. And then even my children are affected. Samantala, nag-request na raw ang Ombudsman sa Bureau of Immigration na maglabas ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 iniimbestigahan sa flood control scandal para hindi sila makalabas ng bansa. Hindi na pinangalanan kung sino-sino ang mga ito pero kasama raw ang ilang kongresista, senador, kontraktor at pribadong individual. Ganyan din ang sinabi kahapon ng kapatid ng Ombudsman na si DILG Secretary John Vic Remulla. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Pagtitiyak niya, walang mangyayaring special treatment sa mga maaarestong sangkot sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po ang paglakas ng Bagyong Verbena pero patuloy na rin po ang paglayo niyan sa ating bansa. Ang Bagyong Verbena po na may international name na Koto ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 115 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 230 km hilagan silangan ng Pag-asa Islands. Yung kanyang panglabas na kaulap pa na lamang po ang sumasabit dyan sa areas ng Kalayaan Islands, dyan po sa parte po yan ng Palawan. Pero yung direct effect niyan sa ating bansa ay unti-unti na rin pong nababawasan. Yan po ay patuloy nga kumikilos, palayo sa ating bansa, pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At maaaring mamayang madaling araw ay makalabas na rin po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapansin-pansin po na nabawasan na po yung ating mga pagulan sa mga areas na nadaanan ng Bagyong Verbena, ang Mindanao, Visayas at maging dito sa area ng Palawan. Pero meron pa rin po tayong tinatawag na indirect effect, ang paghila nito sa ating amihan na kung saan nag-enhance po yan or nagkakaroon po tayong epekto ng ating shear line. So possible pa rin po yung ating mga pagulan at kung minsan meron pa tayong malalakas na pagulan sa mga areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, kasama po dyan ang mga kabundukan ng Mountain Province, Ifugao, Kalinga, kasama na po dyan ang Apayao, lalong-lalo na sa areas ng Cagayan, Isabela, maging dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. At pagpapatuloy po ang epekto ng ating shear line kahit makalabas na ng ating par itong Bagyong Verbena in the next 2 days. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan ito, lalong-lalo na nakaranas na po sila ng mga pagulan itong nakaraang araw pa. So mataas po yung ating chance ng mga flash floods and landslides, particularly dito sa
northeastern section ng Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, nagpakita na po ang ating araw ngayong umaga at magpapatuloy po ang maliwalas na panahon bukas. If ever may mga pagulan tayo, ito naman po yung ating mga dagliang pagulan na lamang o yung mga dumadaang pagulan, usually tuwing hapon at gabi. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong if ever meron tayong mga lakad o lalabas tayo ng bahay. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, exciting ang 2026 natin mga kapatid. Bagong taon, may mga bagong programa. Kabilang na riyan ang pagbibidahan ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill. Nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Bilisan mo ang tapo, lagan mga... Entering 2026 with a loud bang ang Kapatid Network dahil sa dami ng bagong shows na mapapanood sa TV5. Yan nga ang naging highlight sa year-end trade event at Thanksgiving celebration ng TV5 sa Meralco Theater. Siyempre, with new shows comes more celebrity. Sinong mag-aakalang bibida sa iisang programa sina Enrique Hill at Andrea Brillantes? Para yan sa The Secret in Prague. They will see a lot of romance. Yes. There will be action. Yes. Sure ako mapapatawa kayo, mapapaiyak kayo. And ayun, secret na lahat. I've been out of TV for a couple of years, so I think it's a perfect time to come back. And what a way to come back with Andrea. Eto pa, si comedy queen ay de las Alas. Makakasama naman si Shaina Magdayaw para sa inspirational drama na may best friend Eman. Si Ai, kakaibang role ang gagampanan. Madre po ako dito at nagbabait-baitan talaga ako. Hindi, totoo ako mabait pero dito sumusobra pa ako sa kabaitan. Mapapanood na rin sa Kapatid Network si Inigo Pascual sa Philippine adaptation ng 2013 Korean drama na The Good Doctor. Sa mystery drama naman ang ihahatid ng Project Loki from Viva, headlined by Dylan Menor. But wait, there's more. Dahil ang mga well-loved kapatid shows gaya ng Totoy Bato, Singgaling at syempre ang OPM Countdown Show na Vibe, lahat may level up sa 2026. That and more talaga para sa inyo mga kapatid. Mahalagang bahagi rin ng selebrasyon ang taus-pusong pasasalamat ng TV5 sa lahat ng brands at companies na patuloy na sumusuporta sa mga programa ng Kapatid Network. Definitely. More and more new shows, mga teleserye, more and more reality shows. And I think you're going to see may mga big stars din tayo. Surprise na lang for next year. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. At yan nga po ang ating mga maiinit na showbiz update ngayong Miyerkules mga kapatid. Ako po si Jervy Ryan. Susunod, nagagandahang Christmas lights at decor sa Meralco Liwanag Park, Silipin. At Frontline Pilipinas, wagi ng Best TV News Program sa ikatlong pagkakataon sa 13th Makatao Awards. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi raw apektado si dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanselasyon ng kanyang pasaporte. Hawak na raw kasi ito ng Dutch authorities para sa kanyang hiling na asylum. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa Dahig.
Tinabla ni Attorney Harry Roque ang bali-balitang naaresto siya sa The Hague, Netherlands. Nag-live pa siya online kasama ang content creator na si Maharlika at nasa mamahaling restaurant pa nga raw siya. Kwento ni Roque, papunta sana siyang Vienna, Austria kahapon. Nakasakay na siya ng eroplano pero pinababa raw siya dahil nagkaproblema sa kanyang medical certificate at pag-issue ng fit to fly. 2 beses do kasing inoperahan si Roque bago ang kanyang flight. Eto pa, may nag-iispiya umano sa kanya. Kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Nang tanungin naman kung saan galing ang balitang naaresto siya, sagot lang ni Roque. Dito sa best friend natin Bangab. Ang tanong, paano siya makakabiyahe kung kanselado na ang kanyang passport? Sa programang Story Ko ng One News, sinagot yan ni Roque. So sa akin naman, nagtataka nga ako bakit hanggang ngayon, ngayon pa lang nila sinasabi i-cancel ang passport. Kaya nga ako kung nag-apply ng asylum as early as March 19, it was when the DFA announced that they would cancel my passport. Pag hindi kasi ako nag-apply ng asylum then, at na-cancel ang passport. Giit niya, sinukunan niya sa Dutch authorities ang kanyang passport at driver's license. Hindi rin daw siya nababahala sa hinihiling na red notice ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol. Sa ngayon, inaasikaso ni Roque ang kanyang asylum proceedings. Vienna na raw kasi ang hawak ng kanyang hiling na asylum. Ayon naman kay DOJ State Chief Counsel Dennis Chan, kahit kanselado ng passport ni Roque, may proseso pang kailangan para maabisuhan ng mga immigration sa ibang bansa. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang DOJ na susuring mabuti ng Austria ang asylum application ni Roque, lalo't hindi totoong siya ay politically persecuted. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. May bago na namang Christmas pasyalan at sakto po yan pagdating ng simbang gabi dahil malapit lang ang Meralco Liwanag Park sa Manila Cathedral. At live mula sa Intramuros, Manila, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith? Yes, Cheryl, no? Kakatapos nga lamang yung pagpapailaw dito sa Plaza Roma, dito sa Intramuros. At ramdam na ramdam nga ang Paskong Pinoy. Ito'y maliwanag na paalala sa nalalapit na Kapaskuhan ang pagpapailaw ng Meralco Liwanag Park. It's that time of the year na naman mga kapatid. Sa dami ng pailaw dito sa Meralco Liwanag Park, siguradong feel mo na ang Pasko. Sa entrance pa lang, sasalubungin ka na ng makulay na arko na puno ng makulay na Christmas lights. Perfect background para sa inyong mga Christmas theme photos. Ang 20-feet giant Christmas tree na ito nagawa sa mga ni-recycled na metro ng kuryente. Nakapark din dito ang Meralco Tranvia o streetcar na pang picture-picture din. Pati nga ang fountain dito sa Plaza Roma, pinailawan nga rin. Kaya kung magagawi po kayo sa Maynila, sakto ang Meralco Liwanag Park para sa inyong evening stroll, lalo na pagkatapos magsimba sa Manila Cathedral. Ito nga ang Meralco Liwanag Park ay handog nga ng Intramuros Administration ng Meralco at One Meralco Foundation. Matutunghayan nga ito mga kapatid, simula nga bukas na po ito sa publiko, simula nga 6 p.m. hanggang 11 p.m. gabi-gabi ang pailaw at hanggang January 4. Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Wagi tayo mga kapatid! Itinanghal na Best TV News Program ang Frontline Pilipinas sa 13th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Ito na po ay katatlong pagkapanalo ng TV5 Primetime Newscast bilang Best TV News Program. Winner din sa ikalawang pagkakataon bilang Best TV News Program host ang ating Frontline News anchor na si Cheryl Cosin. Sa gitna po ng fake news na napakalaking hamon po para sa amin, this award inspires us to continue to fight for truth and responsible journalism. Sa ating pong mga manunood, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Asahan niyo pong patuloy naming pagbubutihin ang aming trabaho para totoong balita lamang po ang ihahatid namin sa inyo. Ginawaran din ang Signal, One News at 1PH bilang Best TV Station of the Year. Congratulations sa ating mga kapatid. Ayan, congrats! Congrats sa ating lahat!
Congratulations! Oh. Congratulations, Miss Sherry! Thank you. Congratulations sa iyo. Congratulations sa iyo. At sa ating sa'yo, lahat. Sa ating lahat. Marami Yes. pong salamat. PMAP, maraming salamat. 13th Makatao Awards. At of course, maraming salamat sa ating mga viewers. Thank you for the trust. Ganun na lang yun. Nagpaano na ako? May handaan! Nagpamani. Ganon? Mani at chicharon. Narinig ko kanina may mga sumisigaw, pizza, pizza. Ah, okay. Pancit and pizza. Wala. Depende yan sa ating hepe, Patrick Paez. Congratulations din sa ating mga staff. Oo, syempre. yes, of Pati mga reporters course. natin and Oo. everyone. Yung kanilang Sa likod ng dedikasyon, diba? The dedication. Yes. Ayan Para po. sa inyo lahat to. At sa ating mga kapatid sa Signal, diba? 1PH, 1 News, congratulations. At salamat din sa mga viewers natin. Thank you, Diba? mga kapatid. Salamat sa inyong suporta. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.